Ang salamin ng biyenan. Hindi lang ito isang pangyayari. Ito ay salamin para sa mga manugang na, sa simula ay parang anghel pagdating sa pagiging manugang, ngunit nagiging halimaw kapag naging biyenan na. Ito ang kwento ni Saba, isang inosenteng babae na puro sakit lang ang nakita sa buong buhay niya. Kalungkutan sa bahay ng magulang at kalupitan sa bahay ng biyenan. Ngunit kailanman ay hindi siya nagreklamo. Umasa lang siya araw-araw na baka bukas ay may mas magandang mangyari. Ngunit isang araw, nang tapakan ng kanyang biyenan ang kanyang tiyan at kinuha ang buhay ng kanyang inosenteng anak na isisilang pa lang, nanahimik ang labi ni Saba. Ngunit mula sa kanyang puso, lumabas ang isang sumpa na umabot diretsyo sa langit. At pagkatapos, nangyari ang hindi inakala ng sinuman. Ang babaeng mapang-api sa iba ay naging bulag habang sumisigaw isang gabi. Ngunit paano? Bakit? Iyan ang nakatago sa pangyayaring ito. Hindi ito kwento lang, kundi isang napakalaking aral para sa bawat babae na hindi anak kundi kaaway ang hinahanap sa kanyang manugang. At tingnan ninyo kung paano binigyan ng ala si Saba ng ganti para sa kanyang pagtitiis, isang ganting ikinagulat ng buong pamayanan. Kaya tiyakin mong maunawaan mo ang buong pangyayari dahil doon mo lang makukuha ang aral at matutupad ang iyong dalangin. Ang pagsisimula ng kalungkutan. Nangyari ang pangyayaring ito sa isang nayon kung saan hanggang ngayon ay marami pa rin ang kulang sa pinag-aralan. Malayo sila sa pangangailangan ng modernong mundo. Hanggang ngayon, mas binibigyan nila ng atensyon ang pagtuturo ng mga gawaing bahay sa mga anak na babae sa halip na pag-aralin sila. Ang mga anak na babae ay itinuturing pa ring pasanin sa halip na biyaya. Si Saba ay ipinanganak sa isang pamilya na walang paggalang sa kababaihan. Ang kanyang ama ay palaging sinasaktan ang kanyang ina. Ang tanging kasalanan ng kawawang babaeng ito ay nagbigay siya ng buhay sa 3 kambal na anak na babae. Binugbog siya ng ama at sinabing, dinagdagan mo ang mga responsibilidad ko. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagpapakasal sa babaeng tulad mo. Galit na galit din siya sa kanyang 3 anak na babae. Isang beses, nagkasakit ang 2 kapatid ni Saba. Taglamig noon. Ang 4, ina at 3 anak ay walang sapat na damit o pananggalang para labanan ang lamig. Nabasa silang 2 sa ulan kaya nagkasakit sila. Paulit-ulit na sinabi ni Sajida sa kanyang asawang si Salim na dalhin ang mga bata sa ospital at kumuha ng kumot dahil kung hindi, mamamatay sila sa lamig. Nang marinig iyon ni Salim, sinaktan niya ito ng matindi. Nagsasalita ka sa harapan ko. Humihingi ka ng mga bagay. Nag-uutos ka na para bang nagkaanak ka ng lalaki sa akin. Umalis ka. Kung masyado kang nag-aalala sa mga anak mo, sabihin mo sa mga magulang mo na bigyan kanila ng damit para sa kanila. Ang kawalang puso ng ama ang naging dahilan ng pagkamatay ng 2 anak na babae. Ang kamatayan at ang 2 asawa. Napakaiyak ni Sajida noon, ngunit sa kanyang dila ay nagpasalamat siya na mabilis na nakalaya ang kanyang 2 anak mula sa pagdurusa. Noon, umiyak si Saba nang makita ang kanyang ina. Ina, namatay na silang 2. Hindi na sila babalik. Bakit ka nagpapasalamat sa pagkamatay nila? Niyakap ni Sajida si Saba. Anak, mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay sa buhay na ibibigay ng ama mo sa inyo. Lumipas pa ang ilang oras, at si Sajida naman ang madalas magkasakit. Hindi na niya magawa ang mga gawaing bahay. Palagi na lang siyang nakahiga at umuubo. Hindi man lang nakita ni Saba ang loob ng paaralan. Sa kanyang maliit na mga kamay, ginagawa niya ang mga gawaing bahay. Dahil sa galit, pinabayaan ni Salim ang kanyang asawa at mabilis siyang namatay. Pagkatapos ng ilang panahon, nag-asawa siyang muli. Ang pangalawang asawa ay mas bata kay Salim at maganda. Ngunit sikat ang babaeng ito sa kanyang mga kwento ng pag-ibigan at pagtataksil. Kaya't walang disenteng lalaki ang handang magpakasal sa kanya. Ngunit si Salim ay nabighani sa kanyang kagandahan. Kaya't nagpakasal siya sa kanya. Ang pangalan niya ay Hasan Ara. Napakaganda niya, ngunit napakapait ng dila, at ang puso niya ay masama at maitim. Masama ang trato niya kay Saba. Sinaktan, sinigawan, at pinagtrabaho siya sa bahay buong araw, at sa gabi naman ay sinaktan din siya ng asawa niya. Masaya si Salim na nagkaroon siya ng bata at magandang asawa. At inakala niya na bibigyan na siya ng ala ng biyaya ng isang anak na lalaki. Ngunit maraming taon ang lumipas. Hindi na siya binigyan ng ala ng kaligayahan sa pagkakaroon ng anak, wala man lang anak na babae o lalaki.
Si Hasan Ara ay walang kakayahang magkaanak, ngunit hindi niya ito alam. Kapag nagpapahayag si Salim ng pagnanais para sa isang anak na lalaki, sinasabi niya, ang anak ay nasa kapalaran ng lalaki. Kung nakasulat sa kapalaran mo ang anak na lalaki, tiyak na makukuha mo ang pagtataksil at pagpapakasal. Tumahimik na lang si Salim. Hindi na siya nakikipagtalo ng matagal kay Hasan Ara. Ngayon, 18 taong gulang na si Saba. Isang araw, nahuli niya si Hasan Ara. Nakasanayan ni Saba na pumupunta siya sa isang BBG, matandang babae, tuwing tanghali para mag-aral ng Quran. Matapos gawin ang lahat ng gawaing bahay, pumupunta siya kay Bibigyan, nagbabasa siya ng Quran at natututo ng mga bagay tungkol sa relihiyon mula sa kanya. Si BBG ay nakatira dati sa ibang nayon. Ngayon lang siya lumipat sa nayon na ito at nagdesisyon siyang magturo ng Quran sa mga batang babae. Kaya't nagsimula ring pumunta si Saba sa kanya. Wala itong bayad. Walang pera ang hinihingi ni BBG. Kaya't hindi na nag-react si Salim at hindi na rin kailangang mag-react ni Hasan Ara. Ginagawa ni Saba ang lahat ng trabaho. Masaya si Hasan Ara dahil sa pagkawala ni Saba, maaari niyang makita ang kanyang mga dating kasintahan at iyon ang ginawa niya. Kapag pumunta si Saba kay Bibigyan, tinatawag niya ang isa sa kanyang mga kasintahan at nagpapakasama sila sa putik ng kasalanan. Isang araw, maagang umuwi si Saba. Kailangan niya ng pera mula sa kanyang madrasta. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Hasan Ara na may kasamang lalaki sa isang nakakahiyang sitwasyon. Napatili si Saba. Labis siyang nabigla. Nang makita ito ni Hasan Ara, sa halip na mahiya o tanggapin ang kanyang pagkakamali, nagsimula siyang sumigaw. Agad niyang tinawag ang kanyang asawa. Umuwi si Salim. Sumisigaw si Hasan Ara sa galit at si Saba ay nakatayo sa harapan niya, nanginginig. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit mo ako biglang tinawag? Hayaan mo na yan. Tignan mo itong anak mo, gumagawa ng kalokohan. Nakita ko sa aking sariling mata, nakikipagkita siya sa isa sa kanyang mga kasintahan. Iyon lang ang narinig ni Salim. Dinampot niya ang isang patpat na nakahiga sa isang tabi sa patio at sinimulan niyang bugbugin ang kanyang anak na babae. Binugbog niya si Saba hanggang sa halos mamatay na ito. Nakatayo lang si Hasan Ara at nanonood. Kahit minsan, hindi niya sinubukan na ipagtanggol si Saba. At hindi nasabi ni Saba sa kanyang ama na nagsisinungaling ang kanyang madrasta. Ngayon, nagsimula si Salim na maghanap ng mapapangasawa para kay Saba. Gusto niyang ipakasal siya at palayasin siya sa bahay na ito sa lalong madaling panahon. At masaya si Hasan Ara na kapag umalis si Saba, magiging malaya na siyang gawin ang gusto niya. At sa ganoon, ikinasal si Saba kay Mustak. Si Mustak ang nag-iisang kapatid na lalaki ng 2 kapatid na babae. Parehong kasal ang 2 babae at naninirahan sa katabing nayon, habang ang kanyang ina lang ang naroon sa bahay. Nalaman agad ni Saba sa unang araw pa lang na walang gaanong pagkakaiba ang kanyang biyenan at madrasta. Pagpasok pa lang ni Saba sa bahay, inutusan agad siya ng kanyang biyenan. Palitan mo agad ang mga damit mo at magluto ka ng pagkain para sa lahat ng bisita sa bahay. Ikaw na ang manugang ng bahay na ito ngayon. Tungkulin mo na gawin ang lahat ng ito. Kaya't walang kibo, sinunod ni Saba ang kanilang utos. Dahil noong aalis na siya, yumuko ang kanyang ama sa kanyang tainga at sinabing, sarado na ang mga pinto ng bahay na ito para sa iyo. Iyan na ang bahay mo. Huwag ka nang babalik dito. Malakas ang kanyang boses at narinig ito ng kanyang asawa at biyenan na nakatayo malapit. Napangiti sila. Tiningnan nila ang isa't isa na parabang sinasabi na hindi lang asawa ang dinadala ni Mustak, kundi isang biniling alipin na laging susunod sa kanyang utos. Magtitiis sa lahat ng kanyang kalupitan at hindi man lang magsasalita. Hindi nagkamali ang kanyang hinala. Dahil sa kabila ng lahat ng kanilang pang-aabuso, hindi man lang nagreklamo si Saba. Ang sakripisyo at ang buntis. Buong araw siyang pinagtrabaho ng biyenan sa mga gawaing bahay. At ngayon, nag-alaga na rin ng hayop ang biyenan. Saba, ikaw ang magpuputol ng damo para sa mga hayop. Ikaw din ang maglilinis at mag-aalaga sa kanila, at ikaw din ang magpapgatas. At sinimulan na rin ni Saba ang gawaing ito. Minsan, nakita niyang kakaiba ang asal ni Mustak. Parang walang pakiramdam na parabang wala siyang pakialam kung nandoon si Saba o wala. Kinuha lang niya ang kanyang karapatan mula sa kanya at pagkatapos ay tumalikod at natulog. Hindi niya sinubukan na alamin ang gusto ni Saba.
Hindi niya sinubukang pumasok sa kanyang puso at tanungin siya kung ano ang gusto niya, ano ang iniisip niya, at anong klaseng buhay ang gusto niya. Wala kailanman nagtangkang alamin ang tungkol kay Saba. 2 buwan pagkatapos ng kasal, nabuntis siya. Tuwang-tuwa ang biyenan. Naway bigyan ng Allah ang aking Mustak ng isang anak na lalaki. Kapag may anak na lalaki, lumalaki ang dibdib ng isang lalaki sa pagmamalaki. Sinabi naman ng kanyang hipag, "Ina, hindi lang ang dibdib ng isang lalaki ang lumalaki sa pagmamalaki. Maging ang babae ay nagsisimulang sumayaw sa ulo ng lalaki. Lumalakas din ang paa ng babae. Ngayon, yumuyo ko siya at nagtatrabaho. Bukas, akyat siya sa ulo mo at sasayaw." Tiningnan siya ng biyenan na parang nagrereklamo. Hindi, wala siyang ganoong tapang. Ang mga babaeng may suporta lang mula sa kanilang pamilya ang gumagawa niyan. Pero sarado ang pinto ng pamilya niya. Ngayon, hindi siya makakapagreklamo sa atin. Ang panalangin at ang panganganak. Narinig din ni Saba ang lahat ng ito at pinigilan niya ang kanyang luha. "Ama, sana ay iningatan mo ang aking karangalan. Sana ay sinabi mo na lang sa akin ito ng pribado. Sumusumpa ako sa Diyos, hinding-hindi ako pupunta sa bahay mo. Pero sinabi mo iyon sa harap ng aking asawa at biyenan at ginawa mo akong walang halaga." Palagi na lang ipinagdarasal ni Saba na bigyan siya ng ala ng anak na lalaki at bigyan siya ng karangalan. Pumunta ang mga babae sa kapitbahayan at tiningnan nila si Saba ng may pagdududa. Tapos bumulong sila sa kanyang biyenan. "Nabalitaan ko na ang kanyang ina ay nanganak ng kambal na babae. Ang kanyang lola ay puro anak na babae lang. Dapat nag-ingat ka sa pagpili ng babae, hindi ba? Kung puro anak na babae rin ang isilang niya, ano ang gagawin mo? Patuloy mo bang ikakasal sila at gagawa ng dote para sa kanila at gagastusin ang pera mo sa kanila? O mag-iisip ka rin tungkol sa anak mo na dinadagdagan mo ng responsibilidad?" "Hindi, kapatid, nagkamali ka," sagot ng biyenan. "May 3 tiyuhin siya at may kapatid din siyang lalaki na namatay." Nagsinungaling ang biyenan at pinatahimik ang mga babae sa kapitbahayan. May ugali ang biyenan ni Saba. Hindi siya nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman na manalo sa mga pag-uusap at kailanman ay hindi niya hinahayaang makita ng sinuman ang kanyang mga pagkukulang. Kaya't hindi siya naniniwala na walang kapatid na lalaki si Saba. Sinabi niya sa lahat na namatay ang kapatid niyang lalaki noong bata pa siya. Hindi kailanman kinumpirma o tinanggihan ni Saba ang bagay na ito. Ginawa niya ang sinabi ng biyenan. Ang kambal na anak at ang galit ng asawa. At pagkatapos, nangyari ang kinatatakutan ni Saba. Nang gabing iyon, habang lumalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, nanganak siya ng 2 anak na babae. Ang gabing iyon ay dumating sa kanyang buhay, tulad ng nangyari sa kanyang ina. Ang takot na naranasan ng kanyang ina ay nanahan sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. "O Allah, ano na ang mangyayari ngayon? Ano ang gagawin nila sa akin at sa aking mga anak? Tatanggapin kaya nila ang aking mga anak?" Nang malaman din ni Mustak ang balita tungkol sa mga anak na babae, galit na galit siyang pumunta kay Saba. "Gaano ko kagustong magkaroon ng anak na lalaki, at ikaw naman ay nagpababa ng aking karangalan sa pamamagitan ng pag-aanak ng mga babae. Dinagdagan mo ang mga responsibilidad ko." Nagsimulang umagos ang luha mula sa mga mata ni Saba. "Wala akong kasalanan dito, Mustak. Ito ay bigay ng nasa itaas. Anak na babae man o lalaki, o pareho, o wala man lang, desisyon niya yon." Narinig ni Saba ang bagay na ito mula kay Bibi Jan noong minsan ay umiyak siya kay Bibi Jan at sinabing, sana ay binigyan sila ng ala ng kapatid na lalaki. Kung nanganak ang kanyang ina ng anak na lalaki, hindi sana namatay ang kanyang ina ng ganoon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Bibi Jan ang bagay na ito sa kanya. At ngayon, sinabi niya ang parehong bagay sa harap ng kanyang asawa upang maunawaan niya. Ngunit ano ang inasahan niya? Lalong nagalit ang asawa niya. "Ngayon, ako naman ang tuturuan at babasbasan mo. Sa halip na tanggapin ang pagkakamali mo, ikaw pa ang nagtuturo sa akin. Ano ang gagawin ko sa mga anak na babae na ito? Gusto kong sakalin sila." Ang pagsusumamo at ang pag-asa. Patuloy na umaagos ang luha ni Saba. "O Allah, ano ang gagawin ko? Ang mga anak ko ay inosente. Ang asawa ko ay mas galit sa kanyang mga anak na babae kaysa sa aking ama. Ano na ang mangyayari?" Pagkalipas ng ilang araw, nalaman niyang ibibigay ng kanyang biyenan ang kanyang mga anak sa mga taong walang anak.
Umiyak siya sa kanyang asawa. Kausapin mo ang iyong ina. Nabalitaan ko na ibibigay niya ang mga anak na babae sa mga taong walang anak. Hindi nila pananagutan ang mga ito. Nagsimulang umiyak si Saba. Magtatrabaho ako sa mga bahay ng ibang tao. Maglilinis ako. Maghugas ako ng pinggan. Gagawin ko ang lahat. Akuhin ko ang gastos ng aking mga anak. Ngunit, para sa Diyos, huwag mong kunin ang aking mga anak mula sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila sa kanila bukas. Hindi ko kayang ilayo ang aking mga anak sa aking mga mata. Naging kontento ang biyenan. CJ. Kung gayon, ikaw mismo ang mananagot para sa kanila. Huwag mong iyakan ang aking anak bukas at humingi ng pera. Kung anak na lalaki yan, gagastusan namin siya ng may kasiyahan. Ngunit ang mga anak na babae ay pasanin sa akin. Nagsimula na si Saba na magtrabaho sa mga bahay ng ibang tao bukod pa sa mga gawaing bahay upang makabili siya ng pagkain, gatas, at magagandang damit para sa kanyang mga anak na babae. Napakahirap niyang gawin ito. Ngunit ano ang magagawa niya? Wala siyang ibang paraan. Siya ay naging isang tagagawa ng asukal sa mga gawaing bahay. Si Mustak, na dating nakikipag-usap sa kanya ng may pagmamahal, ay naging ganap na estranghero na parabang walang koneksyon si Saba sa kanya. Ang ikalawang pagbubuntis at ang banta. Nang maging isang taong gulang ang mga anak na babae, muli siyang nabuntis. O ala, bigyan mo ako ng anak na lalaki sa pagkakataong ito. Bigyan mo ako ng karangalan. Huwag sanang pahirapan ulit ako ng aking asawa at biyenan. Paano ko akuhin ang responsibilidad ng napakaraming bata ng mag-isa? Inaalala rin ng biyenan ang parehong bagay. Dapat lalaki ang anak sa pagkakataong ito. Kung anak na babae ulit, wala nang mas masama pa sa amin. Ang tono ng biyenan ay parabang kontrolado ni Saba ang panganganak ng anak na babae o lalaki. Sa kabilang banda, binantaan din siya ni Mustak ng pangalawang kasal. Ako ni. Mag-aasawa ako ng iba. Kung mag-aanak ka pa ng babae ulit sa pagkakataong ito. Nagsimulang umiyak si Saba. Mustak, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung mag-aasawa ka ng iba, parang pinatay mo na rin ako ng buhay. Kung gayon, tama. Bigyan mo ako ng anak na lalaki. Anak na lalaki lang ang gusto ko. Kung magkaroon ako ng anak na lalaki, ano ang dahilan para gumastos pa ako para sa isa pang asawa? Ngayon, palagi na lang umiiyak si Saba at idinadalangin na biyayaan siya ng ala ng isang anak na lalaki. Ipinapanalangin niya ito nang nakataas ang dalawang kamay. Noon pa man ay sumasamba na siya 5 beses sa isang araw, at ngayon, sinimulan na rin niyang magbasa ng tahajjud, madaling araw na panalangin. Dahil narinig niya minsan mula kay Bibi Gina ang mga panalangin na ginagawa sa oras ng tahajjud ay natutupad. Kaya't gusto niyang luhuran ang kanyang Panginoon sa tahajjud at ipakiusap ang lahat ng kanyang hiling. Noon, sa oras din ng seri, bago mag-ayuno, bumangon siya at lumabas ng silid. Hindi siya nagdarasal sa silid dahil nagagalit si Mustak. Sinabi niya na sinisira niya ang tulog niya kapag binuksan niya ang ilaw ng silid. Ang hinala at ang katotohanan. Ilang araw na, sinasabi ng ina ni Mustak sa kanya, "Anak, saan pumupunta ang asawa mo palabas ng silid sa hating gabi?" Sa tingin ko, may relasyon siya sa iba. Nagsimulang isipin ni Mustak ang mga salita ng kanyang ina. Inisip niya na baka ang kanyang asawa ay gumagawa ng isang masamang bagay. Kahit ngayon, nakatuon ang atensyon niya sa kanyang asawa. Kunwari siyang tulog, ngunit gising siya. Nang lumabas si Saba ng silid sa hating gabi, nakangisi si Mustak nang nakamamatay. Naisip niya, kung mahuli ko ang masamang babaeng ito ngayon, itutulak ko siya palabas ng bahay kasama ang kanyang mga anak na babae. Lumabas siya ng silid. Narinig niya ang mga boses mula sa isang silid. Sinabi niya, ang masamang babaeng ito ay nagtatago dito at nakikipagkita sa kanyang kasintahan. Nang buksan niya ang pinto ng silid, nahihiya siya sa sarili niyang mga mata. Dahil si Saba ay nakaupo sa panalanginan at umiiyak sa harapan ng ala. O ala, bigyan mo ako ng anak na lalaki. Tahimik na umalis si Mustak. Naisip niya, nagdarasal pala siya sa hating gabi. Sasabihin ko sa nanay ko. Palagi siyang nag-iisip ng masama tungkol sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagkaroon si Mustak ng malambot na damdamin sa kanyang puso para sa kanyang asawa. Ngunit kinabukasan, nang umupo siya kasama ang kanyang ina, muling nilaso ng mga salita ng ina ang kanyang puso. Ang plano ng biyenan.
Sabi ng ina, anak, isa kang lalaki. Kumikita ka ng maayos. May magandang mukha at tindig ka. Ano ang kulang sa'yo? Bakit mo pinanatili ang babaeng ito sa bahay? Kung ako sa'yo, palayasin mo na siya. Mag-aanak lang ulit ng babae yan sa pagkakataong ito. Sabi ni Mustak, ina, hayaan mo muna akong makita. 2 buwan na lang. Pagkatapos ng 2 buwan, lalabas sa mundo ang sinuman siya. Kung lalaki, pananatilihin namin siya. At kung babae, itatapon ko na siya palabas kasama ang kanyang mga anak na babae. Mag-aasawa ako ng iba. Maghanap ka na ng mapapangasawa ko. Ang kaligayahan mo lang at ang isang anak na lalaki ang gusto ko, na magiging suporta ko sa pagtanda at magpapatuloy sa aking lahi. Kumalat ang ngisi ng tagumpay sa labi ng biyenan. Hindi niya alam kung bakit galit na galit siya kay Saba. Gusto niyang mawalan si Saba sa bahay na ito. Kahit gaano pa karami ang serbisyo at trabaho na ginagawa niya, hinding-hindi naging masaya ang biyenan sa kanya. Naisip niya na agawin ni Saba ang kanyang anak mula sa kanya. Lumipas ang 2 buwan. Ang panghula at ang pagtataksil. Nang dumating ang isang babae mula sa kapitbahayan, sinabi niya sa biyenan ni Saba, mukhang magkakaanak na lalaki ang manugang mo sa pagkakataong ito. Isa siyang hilot na nakakaalam kung lalaki o babae ang nasa tiyan ng isang babae sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Nagulat ang biyenan ni Saba. Paano mo nasabi yan? Sabi ng hilot, tingnan mo ang porma ng tiyan niya. Noong huli, iba ang hitsura ng katawan niya. Pero sa pagkakataong ito, iba ang hitsura niya kaysa noong huli. Ibig sabihin, anak na lalaki ito. At may iba pang mga palatandaan. Ngayon, yumuko siya at bumulong sa tainga ng biyenan ni Saba. Nagpakita ng pag-aalala ang mga mata ng biyenan ni Saba. Naisip niya, kung magbigay siya ng anak na lalaki sa pagkakataong ito, magiging baliw sa pagmamahal ang anak ko sa kanya. Napakaganda niya. Sa tulong ng kanyang kagandahan, agawin niya ang anak ko mula sa akin, at masasarado ang bahay ng mga anak ko. Dapat ko na siyang palayasin sa bahay na ito kahit isang beses lang. Nagpaplano ang biyenan ni Saba laban sa kanya, at walang kamalay-malay si Saba sa bagay na ito. Palagi siyang dumarating para bigyan ng gamot ang kanyang biyenan bago matulog sa gabi. Kahit ngayon, nang dalhan niya ng gatas at gamot ang biyenan, sinabi ng biyenan ni Saba, anak, tulungan mo akong bumangon. Masakit ang likod ko. Wala akong lakas para bumangon at umupo. Ang katandaan na ito ay papatay sa akin. Paglapit ni Saba sa kanyang biyenan para tulungan siyang makaupo, malakas siyang itinulak ng biyenan. Ang pagbagsak at ang pagkamatay. Bumagsak si Saba sa lupa ng tiyan ang nauna. Ngunit bumagsak siya sa ganoong paraan na nawala ang kanyang ulirat. Isang malakas na alon ng sakit ang tumakbo sa kanyang buong katawan. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Ina, ano ang ginawa mo? Ina, itinulak mo ako. Mamamatay ako, ina. Sobrang sakit. Sabi ng biyenan, kung mamatay ka, mamamatay ka na. Wala akong pakialam. Papakasalan ko ang anak ko. At pagkatapos ng kamatayan mo, itatapon ko ang mga anak mo palabas ng bahay. Nang oras na yon, dumating si Mustak mula sa pagkikita sa kanyang mga kaibigan. Narinig niya ang sigaw mula sa silid ng kanyang ina, kaya pumunta siya roon. Ina, anong nangyari? Bakit siya sumisigaw? Nagsinungaling ang ina. Anak, nag-inarte lang siya. Bigla siyang umupo sa lupa sa harapan ko. Sinabi niya na masakit ang tiyan niya. Sa tingin ko, uminom siya ng gamot o Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang ginawa niya. Anak, hindi ko maintindihan ang babaeng ito. Huwag mo siyang alalahanin. Pumunta ka sa silid mo at matulog. Ngunit ang tono ni Saba ay may labis na sakit at paghihirap na pati ang pusong bato ni Mustak ay lumambot. Ina, hayaan mo akong dalhin siya sa ospital. Baka totoo na masama ang pakiramdam niya. Ang ospital at ang bagong akusasyon. Naging sarado ang mga mata ni Saba. Nawala ang mundo mula sa kanyang paningin. Nang magising siya, nasa ospital siya. Nakaupo sa harapan niya ang kanyang biyenan at nagdarasal. Nakatayo sa harapan niya ang kanyang asawa na galit na nakatingin sa kanya. Sabi niya, alam mo ba na anak na lalaki ang nasa tiyan mo sa pagkakataong ito? Sinasadya mo ang lahat ng ito. Hindi mo ako gustong bigyan ng kaligayahan. Hindi mo ako kayang makitang masaya. Agad na sinunggaban ng biyenan ang pagkakataon at sinabi, anak, tama ka.
Ngayon lang dumating ang hilot sa bahay at sinabi niya na anak na lalaki ang nasa tiyan niya. Narinig iyon ng masamang babaeng ito. Hindi niya kayang tiisin ang kaligayahan natin. Kaya't sinadya niyang bumagsak at sinisisi niya ako. Tiningnan ni Saba ang kanyang biyenan nang may nagtatakang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang asawa at sinabi, "Nagsisinungaling ka, ina. Hindi lang gumawa ka ng napakalaking kawalang katarungan at kalupitan sa akin, at ngayon sinisisi mo pa ako na ako ang gumawa nito." Sinimulan ng biyenan ni Saba na hampasin ang kanyang dibdib. Sinabi niya, "O, ala, anong klaseng panahon ito? Una, nagnanakaw at pagkatapos, tinatakpan pa ang kasalanan." Ang babaeng ito mismo ang nagkasala. Kinuha niya ang buhay ng sarili niyang anak gamit ang sarili niyang mga kamay. Kahit isang mangkukulam ay hindi gagawa niyan. Ikaw ba ay isang ina o ano? Ikaw ay isang kasuklam-suklam na babae na kayang kumuha ng buhay ng sarili mong anak. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Anak, kung ako sa iyo, bigkasin mo ang 3 salita at palayasin mo na siya sa bahay. Diborsyuhin mo siya. Sabi ni Mustak, kailangan kong gawin yan. Ina, maghanap ka muna ng maganda at kaibig-ibig na babae para sa akin. Pagkatapos noon, didiborsyuhin ko siya. Kung didiborsyuhin ko siya bago ako mag-asawa ulit, magkakaroon tayo ng problema sa bahay. Paano mo gagawin ang mga gawaing bahay ng mag-isa? Paano ka magluluto sa oras? Sabi ng ina, ganoon nga. Hindi ko na kayang gawin ang mga gawaing bahay ng mag-isa sa edad na ito. Sabi ni Mustak, kung gayon, ina, hanggat hindi pa naayos ang pangalawang kasal, hayaan na muna natin ang masamang babaeng ito na manatili sa bahay na ito. Ano naman sa atin? Siya mismo ang nagbabayad para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak na babae. Hindi naman siya naging pabigat sa akin. Ang sumpa at ang ganti ng ala. Nakikinig si Saba sa kanilang mga salita nang may nagbabagong mga mata. Galit na galit si Mustak nang iwi niya si Saba. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Saba na parang dugo. Humarap siya sa biyenan at sinabing, "Ano ang ginawa mo sa akin, ina? Inakala kitang sarili kong ina. Kailanman ay hindi kita binigyan ng mas mababang respeto kaysa sa sarili kong mga magulang. Ngunit ano ang ginawa mo? Ngayon, inagaw mo ang aking sinapupunan. Inagaw mo ang pinakamalaking kaligayahan ng buhay ko. Agawin mo ang aking asawa mula sa akin. Hindi kita kailanman sinumpa, ina. Ngunit ngayon, sinusumpa kita. Ang masamang ginawa mo sa akin, ang kawalang katarungan na gagawin mo sa akin, naway mangyari sa iyo ang lahat ng iyon. Pagkatapos, mararamdaman mo kung gaano kasakit kapag nasaktan ang puso ng isang ina." Ang lahat ng lumabas sa bibig ni Saba ay sinabi niya. Nalaman niya na hindi na siya kaawaan ng mga malulupit na taong ito. Kaya't ayaw na niyang tiisin ang kanilang kalupitan. Ayaw na rin niyang manatili sa bahay na ito. Naisip niya, kahit palayasin ako ng aking madrasta sa bahay, hindi pa rin ako mananatili sa bahay na ito. Kailangan kong manatili sa bahay ng aking ama hanggang sa magkaroon ako ng sarili kong tirahan. Pagkatapos, magtatrabaho ako sa mga bahay ng ibang tao at pakakainin ko ang sarili ko at ang aking mga anak na babae. Ngunit hinding-hindi ako pupunta sa aking madrasta at hinding-hindi ako mananatili sa bahay na ito. Nagdesisyon na si Saba sa bagay na ito. Gusto niya lang manatili dito ng ilang araw dahil wala pa siyang lakas para bitbitin ang sarili niyang pasanin. Ang simula ng pagdurusa. Noong gabi, natutulog siya nang marinig ang sigaw mula sa silid ng biyenan. Nagdadalamhati siya. Lumabas ang mga salita ng pagkabalisa sa kanyang bibig. Tumakbo si Mustak palabas ng silid. Naway maging mabuti ang lahat. Anong nangyari kay ina? Anong nangyari, ina? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Umiiyak ang biyenan. Anak, tumawag ang panganay kong anak na babae. Ang kanyang asawa ay namatay. Naging biyuda ang anak ko. Ang responsibilidad ng 5 bata ay nasa kanya na ngayon ng mag-isa. Tinatawag siya ng pamilya ng asawa niya na masamang kapalaran, kung ano-ano pa. Anak, nawasak ang buhay ng anak ko. Ano na ang mangyayari ngayon? Nagulat si Mustak. Ina, ayusin ng Allah ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nang oras na yon, pumunta sila sa bahay ng kanilang anak na babae. Ang pagdaramdam at ang kaparusahan. Ngayon, isang nakalalasong ngiti ang lumabas sa labi ni Saba. Naisip niya, sa unang pagkakataon sa buhay ko, sinumpa ko ang babaeng ito, at tingnan mo kung paano pinakinggan ng Allah ang aking panalangin.
Ngayon, siya mismo ang makararanas ng sakit ng pagkakaroon ng anak. Malalaman niya kung gaano kahirap tiisin ang lahat ng ito. Madali nating masaktan ng iba, ngunit kapag tayo mismo ang nagdurusa, nagiging mahirap na mabuhay para sa atin. Nang umuwi ang biyenan ni Saba sa gabi, sobra siyang umiyak. Iniiwasan niya ang tingin ni Saba. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang tainga ang mga salita ni Saba. Nararamdaman niya ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit ayaw niyang magpakumbaba sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Sa hating gabi, muli siyang sumigaw ng masama. Para siyang nasisiraan ng bait sa pagkabigla. Muli siyang tumakbo si Mustak. Naway maging mabuti ang lahat. Anong nangyari, ina? Bakit ka umiiyak ulit ng ganyan ngayon? Ayos ba ang lahat? Umiiyak pa rin ang biyenan. Anak, ang pangalawa kong anak na babae ay diniborsyo ng kanyang asawa. Pinalayas siya ng kanyang asawa sa bahay sa pamamagitan ng pagbigkas ng 3 salita. Anak, 2 taon pa lang ang kasal niya. Ano na ang mangyayari ngayon? Sino ang magpapakasal sa anak ko ngayon? Tanong ni Mustak, pero ina, bakit siya diniborsyo? Anong nangyari? Sabi ng biyenan, anak, inakusahan siya ng pamilya ng asawa niya na immoral. At alam mo na hindi kayang magkaanak ng kapatid mo. At sinulsulan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang walang anak at diniborsyo niya siya. Nabalitaan ko na nagtago siya at nag-asawa ng iba at may anak na rin siyang babae. Anak, sino ang nagsumpa sa 2 kong anak? Nilunok ng sumpa ang lahat ng kanilang kaligayahan. Ang pagsisisi at ang katapusan. Ngayon, natakot na ang biyenan ni Saba sa kanya. Hindi na siya nagtrato ng masama o nagbigay ng masamang salita sa kanya. Ngayon, nang dumating ang sigaw niya sa 3 gabi, nairita na si Mustak. Naisip niya, ngayon, isa sa mga kapatid ko ay umuwi ng diborsyado. Ang isa naman ay umuwi ng biyuda. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay ina. Sa anong bagay siya umiiyak ng ganyan? Pumunta siya sa silid at sinabing, anong nangyari, ina? Nakiusap ang ina, anak, nawala ang paningin ng aking mga mata. Ibinaba ng Allah ang kanyang kaparusahan sa akin. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga sumpa ng iyong asawa. Ang masamang trato na ginawa ko sa kanya. Ang lahat ng kawalang katarungan na ginawa namin. Tignan mo, anak, nawala ang kapayapaan at kaligayahan sa buhay namin. Kung hindi namin siya sinaktan, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Hindi makapagsalita si Mustak sa pagtataka habang nakikinig sa mga salita ng kanyang ina. Tanong niya, ina, anong sinasabi mo? Ano ang kawalang katarungan na ginawa namin kay Saba? Inamin ng ina, anak, ang lahat ng ginagawa namin sa kanya hanggang ngayon ay pagkakamali, hindi ba? Hindi mo siya binibigyan ng gastusin at hindi mo inaako ang responsibilidad ng mga bata. At nakalimutan ko rin na ako mismo ay ina ng 2 anak na babae. Paano ko masisisi ang ibang babae sa pagkakaroon ng mga anak na babae? Paano ako magdadala ng kabit sa kanya? Anak, ako mismo ang kumuha ng buhay ng anak mo. Ako mismo ang nagtulak kay Saba, kaya bumagsak siya sa lupa, at namatay ang anak mo bago siya isilang. At sinisi ko pa si Saba sa bagay na ito. Naway patawarin ako ng Allah. Ngayon, nawasak ang aking puso. Nawalan ng laman ang aking buhay. Bumalik sa akin ang aking mga anak na babae ng wasak. O Allah, kaawaan mo ako. Patawarin mo ako. Umiyak siya at tinawag ang Allah. Ang kapayapaan at ang aral. Naramdaman din ni Mustak ang kanyang mga pagkakamali. Narinig ni Saba ang lahat ng ito habang nakahiga sa kanyang silid. Naging payapa ang kanyang puso. Totoo nga ang sinasabi nila, ang pamalo ng Allah ay walang tunog. Ang karma para sa ginawa nila sa akin ay dumating sa harapan nila. Nagbago ang trato ng pamilya ng asawa niya sa kanya. Ang mga hipag niya ay sumusunod na sa kanya at humingi na rin ng tawad ang kanyang asawa at gumanda na ang kanyang trato. Ang biyenan niya ay sobrang nahihiya na hindi na siya makapagsalita kay Saba. Saka pa, nawala na ang paningin niya. Nabulag na siya. Palagi na lang siyang nakakulong sa kanyang silid. Ngayon, nang maging maganda na ang kapaligiran sa bahay para kay Saba, naging payapa na rin siya at tumigil na sa pagtatrabaho sa mga bahay ng ibang tao. Nang dumating siya para makita ang kanyang ama, nakita niyang kaawa-awa rin ang kalagayan ng ama. Anong nangyari, ama? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Nakahiga ka lang mag-isa sa kama. Pagkatapos, ipinagdikit din ni Saliem ang kanyang mga kamay sa harapan niya.
Sa sobrang pakikinig ko sa mga salita ng aking asawa, nagtrato ako ng masama sa iyo, at ang asawa ring iyon ang umalis sa akin. Nalaman ko na hindi ikaw ang may kasalanan. Ang aking asawa ang nagkasala. Sinisi ka niya at naniwala ako sa mga salita niya. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Alam ko na hindi ka nagkasala. Ang ganti at ang payo. Parang nabunutan ng tinik si Saba. Ama, hinding-hindi ako nagalit sa iyo. Kailanman ay hindi magagalit ang mga anak na babae sa kanilang ama. Nasasaktan ako noong nagtrato ka ng masama sa akin. Ngunit sakdalang ala, hinding-hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Ngayon, puno ng kaligayahan at kapayapaan ang buhay ni Saba. Natanggap niya ang pagmamahal ng kanyang ama, at natanggap din niya ang respeto at posisyon sa bahay ng kanyang asawa na nararapat sa kanya. At ngayon, binigyan din siya ng ala ng biyaya ng kambal na anak na lalaki. Ngayon, hindi napapagod si Mustak sa pagsunod sa kanya. Ikinasal niya ang kanyang 2 kapatid na babae. Masaya silang dalawa sa bahay ng kanilang asawa. Ngayon, hindi na sila nagtrato ng masama kay Saba, at hindi na sila bumabalik-balik sa bahay ng kanilang magulang para makialam sa kanyang mga usapin. Sa halip, nalaman nila na kung gusto nila ng kapayapaan sa kanilang buhay, kailangan nilang iwasan ang pagpapahirap sa buhay ng ibang tao. At mga kaibigan, ang aral na ito ay dapat kunin ng mga taong gumagawa ng ganito at may ganoong masamang pag-isip. Kaya't pakishare ang pangyayaring ito sa inyong pamilya, kaibigan, at kamag-anak hanggat maaari, upang matuto rin sila at hindi gumawa ng ganoong pagkakamali.